Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? Bigyan ko kayo ng reading, ha? Sa mga natitirang araw, linggo ng buwan. Sandalit may lumabas na, okay? Buwan ng April. Yan, ha? Isa lang pong like, subscribes, and share. Yan, ha? So, unahin natin ang inyong tinatawag na love and romance. Okay? Sino itong tinatawag na ayaw makisama? Okay? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na ayaw niya tumulong. Di ba? This person does not care. Love and romance tayo, ha? Yan, tingnan mo, di ba? It's like, hindi maganda ang kanyang takbo ng isip. Hindi maganda ang takbo ng isip. Yan, ha? Maaari ito very, very sarcastic, di ba? Mahirap siyang hingan ng tulong, di ba? Kita mo? Ito yung tinatawag na full of hatred. This person is full of hatred. Yan, ha? Love and romance. Diba? So, nakikita mo siya dito. Diba? Yan, oh. Hindi maganda ang takbo ng kanyang pag-iisip. Full of hatred. Diba? Kumbaga dito, galit pa sa pera. Diba? Yan, ha? Ibig sabihin nito yung tinatawag lalo at pagka wala siyang pera. Diba? Apektado. It's like parang ang tingin niya sa sarili niya is walang-wala. Diba? Yan. Parang inapi. Diba? Yan. Parang pinagdamutan. Kaya tingnan mo, pagka may pera siya, ibig sabihin nito, hindi niya ibibigay. Diba? I don't know. That's what I see. Okay? Pwedeng ikaw o kapartner mo. Diba? So, hindi masaya ang kanyang relationship, family, relationship, asawa. Diba? Asawa, mga anak. Diba? Okay? So, hindi ko alam, ha? Nakikita dito, tinatawag na malamig. Yan, napakalamig. Wala aktibidades. Ayaw ng kasayahan, diba? Ayaw ng mga may nagtatawanan, diba? Ayaw niya ng may masaya, diba? Yan, oh. Okay, so let's see your career. Okay? Maaring person mo yan, di ba? Kung sino man yan kasama mo sa pamilya, pwedeng ikaw din. Kung halimbawa sa family, kasama mo mga biyanan mo, o kaya may mga kasama kang ibang relative sa loob ng bahay, ganyan ang attitude, di ba? Kasi it looks like marami, di ba? Baka mga kasama mo yan sa loob ng bahay mo. Let's see your career. Yan. Pisces, Cancer, Scorpio. Okay. So, maganda naman ang career ninyo. Diba? Meron kayong tinatawag na soulmate sa trabaho. Diba? Siguro meron kang, it's like body-body kayo. Diba? Yan. Baka halimbawa sabihin natin alam niya ang iyong secret, alam mo rin ang secret niya, di ba? Yan, sa trabaho. So, it's like tinatawag na kinoconsider mo siya as kapamilya, di ba? Yan. Meron sa trabaho, di ba? It's like body-body kayong dalawa, di ba? It's like magkakasundo ang pamilya ninyo, magkakasundo pati mga anak, di ba? Yan, oh. So, naririto din, it's like magkakasama kayo sa celebration, di ba? Pero kayong ka-soulmate, di ba? Sa hanap, sa inyong career, di ba? Yan. Nakakatuwa naman.
Mukha naman kasundo nyo lahat. Yan, no? Kasundo nyo lahat, ha? So, ibig sabihin, ito yung traits mo, your quality, di ba? Mapagmahal ka sa trabaho mo. It's like your career is your baby, iniingatan mo. Yan, ha? So, let's see your money. Your money and finance. Ba't ito'y nakaganito na? Yan, para magkasya. Hindi magkasya eh. Yan. Gumawa ako kanina ng video para sa inyo. Walang sounds. So, kailangan ulitin. Diba? Your money and finance. Diba? It's like dito yung tinatawag na naroon kayong home-based business. Maaaring kasama mo ang mga anak mo, diba? Maaaring tinuturuan mo din ang anak mo, di ba? Anak mo man, pamangkin mo, tinuturuan mo din sila, di ba? Yaan. Nang paano magtanim, maybe sabihin na natin para makasave ka. Bawa sabihin na natin makasave ka ng pera, nagtatanim kayo, di ba? It's like you are teaching your children paano makasave. Okay? Or maaaring sabihin natin home-based business ninyo ito, okay? Pagtatanim. Baka nilalagay, pinagbibili mo yan. Diba? So, nakikita dito yung love plants to, ha? Okay? So, ibig sabihin, nagsisimulang bumunga, diba? Nagsisimulang magkaroon ng growth ang inyong pamimera. Diba? Baka meron kayong additional na pinagkakakitaan, 'di ba? It's like yan, pati 'di ba? Tinuturo mo rin sa mga anak mo, pamangkin, mga apo, 'di ba? It's like para i-utilize mo rin kung sino itong mga batang ito. Okay? Yan. So, nakikita dito, tinatawag na paano pinahalagahan ng pera, 'di ba? O yan, no? Pinahalagahan niyo naman ng pera, 'di ba? Kasi kumbaga dito ito ang pwede mo ba sabing ito ang nagpapatakbo sa buhay mo kaya ka nabubuhay, nakakabili ng pagkain, nakakabili ng mga gamit, 'di ba? Yaan. So it's more ang nakikita ko sa inyo sa halip ng pag-iipon is kaya ka meron nito, it's like additional para meron kang tinatawag na additional income, panggastos man lang, di ba? Yan. Dagdag kita. Yan. Para hindi mabigat, di ba? Especially kung may mga gastusin. Yan, ha? So, naririto ang tinatawag na the world. Tatakpan ko tubad. Yan, ha? So, ibig sabihin ito yung tinatawag magkakaroon ng provision. Di ba? Kung ano man ito, yan. Ibig sabihin yan, mukhang magkakaroon ng success. Magkakapera kayo dyan. Pagpatuloy nyo lang, di ba? It's all about devotion. Okay? Yan, no? It's hindi yung tinatawag procrastination. Magaling ka lang sa umpisa. Huwag, ha? Okay? So, ibig sabihin ito, kung sinimulan mo na ito, panindigan mo na. Para magkaroon dito ng tinatawag definite income. Yeah? Pwedeng sabihin na nating diyan ka tinatawag na magkakapera ng malaki. Okay? Yan, nakita mo. Diba? So, ibig sabihin nito for some of you, diba? Pisces, Scorpio, Cancer. It's all about satisfaction. Yan. It's all about contentment. Diba? Yan. Sa inyong pamimera. See? So, let's see the other persons sinasabi nila. Diba? Okay. Yung kanilang istoryahan. Meron ka bang dapat malaman? Okay? From others, friends, family, at work, di ba? Sandali. Yan, ha? So, nakikita dito. Okay? Ang tinatawag na, okay? It's like
nakikita dito na you are not affected, di ba? Yan ang sandali lang ha, you are not affected or may mga dalahin kayo. Yan ha. Sino mga, it's like meron kayong, nagko-confide kayo dito. Di ba? Nagko-confide kayo. Di ba? Kung sino yan sa buhay nyo. So, sinasabi nyo sa kanila yung mga plano ninyo. Di ba? Sinasabi mo rin yung failures. Di ba? Yung lungkot mo. Yung tinatawag sama ng loob mo. Diba? Yan. Yun ang sabi nila kung kanino ka man nagkikwento. Maaring nagkikwento ka sa relatives mo. Sa pinsan mo. Sa kapatid mo. Diba? Sa side ng asawa mo. Yan. Nagkikwento kayo. Yan. So ito yung sinasabi nila. Okay. Ibig sabihin gusto mo, sinasabi mo sa kanilang na papagod ka. Yan, gusto mong it's like malapit ka na sa breaking point, di ba? Yan. So gusto mo ito yung sinasabi na gusto mong mapag-isa. It's like matapos na, okay? Yung mga problema mo. Yan ha. So for some of you here, nakikita, pagod na pagod ang inyong pag-iisip, di ba? Kumbaga dito, hindi rin kayo makapag-relax. Okay? Sabi na natin, hindi gusto mo mag-relax, gusto mong ipikit mo muna ang mata mo, hindi mo magawa. Sa sobrang pagod. Diba? Yan. Kumbaga dito, it's like dinadadma. Gusto mong dadmahin mo muna itong mga, kung ano itong pasanin mo sa buhay. Diba? Gusto mong umalis pero di ka makaalis. Naka-stuck ka. Okay? Naka-stuck ka. Yan ha. So, yan ang sinasabi nila. Yung nakikita dito yung kanilang tinatawag sympathy. Yan ha. So, kumbaga dito, nakikita nila yung iyong tinatawag na emotions. Diba? Dito, mayroong dalamhati, may lungkot. Kasi narito ang devil. Diba? Okay. So, nakikita dito, di ba? It's like mahina ang iyong resistensya. Mahina ang iyong resistensya, okay? So, kumbaga dito yung tinatawag na maraming taong pinanghihimasukan ka. Yan, sabi nila, okay? Nag-iistorya ka di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, wala ka ng privacy, parang wala kang lugar sa bahay mo, di ba? It's like labas-masok ang mga tao. Halimbawa, sabi natin sa kwarto mo, sa salas mo, di ba? So, dito nakikita hindi ka inspired. Di ba? It's like tinatawag, if you have a passion to do something, hindi ka inspired. Di ba? Walang ideas. Walang apoy. Di ba? So, nakikita dito yung tinatawag na wala kang activities. Diba? Yan. Wala kang activities. It's like kung sila may mga activities, hindi ka kasama. Diba? Hindi ka nakikita sa activities. Halimbawa sa lakaran, halimbawa sa pamamasyal sa luneta, pamamasyal sa tabing dagat. Mukhang hindi ka kasama. Diba? So let's see the tinatawag na advice and the message from the universe. Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, ito ang the Mars, di ba? So, walang pagbabago, di ba? Walang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Hanggang ngayon. Di ba? Nakikita. Okay? So, ito yung tinatawag ko ano itong mga nararamdaman ninyo. Di ba? It's like according sa taong pinagkikwentuhan ninyo. Okay? Yan ang sinasabi nila. Di ba? Naka-stuck ka raw. Yan ha? Yan, naka-stuck ka. Hindi ka man lang makaalis. Di ba? Siguro hindi ka man lang makapunta sa parlor para magpagupit ng buhok. Okay?
So, sorry for you. Okay? Dahil yan ang nakikita ko. Maaring for some of you here, tinatawag na you are gaining a lot of weight, di ba? Maybe it has something to do about your health. Bumabagsak ang health ninyo, di ba? So, kailangan dito ang tinatawag transformation, maybe a change of diet, okay? A change of eating, a change of lifestyle, di ba? Kasi ito kayo noong, siguro nung long time ago, nung kabataan ninyo, di ba? So, nakikita dito yung tinatawag, maaring nalolosyang na kayo, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, maybe you have to, kailangan magising na kayo. It's more about yourself, di ba? It's like the universe is saying, pay attention to yourself, pay attention to your health, pay attention to your outside appearance, most especially, pay attention to your heart, di ba? To your religion, to your faith, di ba? Yourself, okay? Para hindi mag-deteriorate. It's like nagde-deteriorate kayo. For some of you, nakikita ko dito, ha? Nagde-deteriorate kayo. Yan. Kaya narito ang the devil. Okay? The downfall. Yan. Nagde-deteriorate. Ha? Maaring mentally, physically, tinatawag na emotionally, nagde-deteriorate. So, ibig sabihin, the advice from the universe, salba mo ang sarili mo. Salba mo. Okay?